Magandang araw. Ito po si Tatay D TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito po ang ating ulat tungkol sa kalagayan at sitwasyon ng impeachment. Ang impeachment po ay na-archive na ng Senado sa kabila po ng utos ng Korte Suprema na ito ay bigyang diin at ito ay dineklara na hindi naayon sa batas o nasa unconstitutional ang ating ang impeachment na ginawa ng Kongreso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa desisyon ng Supreme Court ay ayaw tanggapin ng mga pro-impeachment. Ayaw nilang tanggapin ang desisyon ng Supreme Court dahil ito daw umano ay nag-overaction ang naturang Supreme Court at binago daw umano ang regulation about impeachment court. Ngunit karakaraka naman gumawa ng aksyon ang Kongreso at sila po ay nag-decision na mag-file ng motion for reconsideration. At maraming mga pumapabor dito, ang mga pabor sa impeachment, ito ay talagang sinuportahan ng mga oposisyon. At ngayon po, natupad ang kanilang pag-file ng motion for reconsideration at ipinail na po. At ngayon po, sa araw na ito, sa linggong ito, ay pinatunayan po ng Supreme Court na ang kanilang decision sa pagdeklarang hindi na ayon sa batas or unconstitutional impeachment ang kanilang pinail laban kay VP Sara ay dineclare na po ng Supreme Court na hindi na magbabago ang desisyon nila ng pagbasura sa naturang impeachment. Pagkamat ito ay hindi nagdeklara na si Vice President Sara ay acquit na sa lahat ng pagkakasala. Ngunit ang pag-process lang po nito, ang pag-process po ng naturang impeachment ay mali at napakaraming kamalian at ito po ay lumagpas na sa 1-year bar. So ito po ang nangyari. Final na po na nagsalita na ang Supreme Court na hindi na po or binasura na po tuluyan ng Supreme Court ang naturang appellation ng naturang Congress. At ngayon po, pag-usapan natin kung ano kaya ang magiging resulta nito, mga kababayan ko. Kung sakali man na malaman ito ng mga opposition ay ano ang kanilang reaksyon, hindi pa po nalalaman ito at marahil sa ilang araw na ito ay malalaman. Katakot-takot na naman po ng mga reaksyon nito, hindi natin alam. Abangan na lang po ninyo kung ano po ang susunod na mga kabanata. Subalit sa kabila nito, mga kababayan, hindi naman po dineklara na hindi talaga hindi na pwedeng mag-file ng impeachment ang Kongreso. Pwede pa po silang mag-file ng impeachment pero pagkalipas ng isang taon. Ito po ay tinataya na pwede silang mag-file uli ng impeachment sa 2026 February 6 and 5. Kaya mga kababayan, yun po ang naging resulta na sinasabi nila na ipagpatuloy ang impeachment, ngunit nabigo po ang mga opposition na ipagpatuloy ito. Kaya naman, pwede silang mag-file uli ng impeachment sa 2026 sa February 5 and 6. Ano masasabi ninyo, mga kaibigan? Ano masasabi ng ating mga kaibigan na ayaw sa impeachment? Diba, victory, talagang panalo kayo.
At ano naman ang masasabi natin sa mga taong gustong-gusto na ma-impeach si BP Sara? Nga. So abangan na lang natin kung ano po ang susunod na mga kabanata dito sa impeachment na talagang tuluyan ang pinatay, binauna ng Supreme Court at talagang basura na. Dapat ito ay sunugin na. O, di ba? O, yan po ang ating opinion at commentary sa kwento ng impeachment ngayon ni BP Sara na wali na. So, congratulations kay BP Sara, pero sa susunod na mga na taon ay mayroon na namang impeachment. Ayusin nyo, lutuin nyo, sabi ni Marcolita. Lutuin nyo, apuyan nyo na maigi para maluto. Kasi alam nyo mga kaibigan, kapag bigo pa rin kayo sa susunod na 2026, sa 2026, last decision na lang po ninyo yan. Dahil pagdating ng 27, ban na po ng mga impeachment. Kasi 1 year before election, ayon sa batas, ay bawal na po kayong mag-file ng impeachment para sa isang official na impeachable. Naintindihan po? Yun po ang batas. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, suportahan po ninyo si Tatay D TV. Paki-subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye.